Masaya ang bata na nakapulot ng wallet sa basurahan dahil may papagamot na nga niyang inang may sakit. Pero bakit nagulat nga ang ina nang makita ang bata sa wallet niya? Ma! Ma! Nang hihinang napalingon si Joanna nang marinig ang sigaw ng anak niya mula sa labas ng maliit nilang kwarto sa kubo. Sobrang bigat ng katawan niya at nangihina pa rin siya. Inaapoy pa kasi siya ng lagnat hanggang ngayon. Nakahiga pa nga siya sa matigas nilang kahoy na sahig, pero may sapin pa naman. "O anak, bakit?" Tanong niya ang tuluyan na nga itong makapasok. Nakangiti itong lumapit sa kanya at saka lumuhod. Hinalikan muna ni Fiona ang pisngi niya. Ma, ang swerte natin, magiging mayaman na tayo. May papagamot na kita sa ospital. Kumunot ang noo ni Joanna. "Ha? Paano? Hindi naman ako tumaya sa loto para maging mayaman tayo ah." Ma, hindi po, may napulot po ako. Mas lalong kumunot ang noo niya. "Napulot? May napulot kang loto ticket?" Naputo lang sasabihin ni Joanna nang makita kung ano ang hawak ng anak. "Ano yan? Teka, wallet yan ah. Anak, wag mong sabihin." Hindi ma, hindi ko to ninakaw, napulot ko lang po to sa gilid ng mga basura kanina habang nangangalakal ako. Walang naghanap ma eh, kaya kinuha ko na lang po. Kailangan mong mag-hospital, di ba lumalala ng lagnat mo, kaysa naman kuhanin pa to ng iba. Putol nga ni Fiona sa kanya habang nag-aalalang tinignan nga. Ito, umubo muna siya. "Hindi anak, mawawala lang to. Lagnat lang to pero anak, isa sa uli natin yan, hindi atin yan. Basta ang kumuha ng bagay na hindi sa atin." Kahit naman mahirap sila at halos wala nang makain ay hindi pumasok sa isip ni Joanna na magnakaw at kumuha ng mga gamit na hindi nga sa kanila. Alam niya kung paano pinaghirapan ng mga taong kunin ang pera at masama nga ang magnakaw o kumuha ng hindi sa atin. Mas pipiliin niyang maghirap at mapagod kakatrabaho para lamang magkapera kaysa maging masarap ang buhay nang hindi naman galing sa kanila. At yun ang gustong ituro ni Joanna sa anak na si Fiona. Pero ma, halos hindi ka na po makatayo at saka... Pero naputo lang sasabihin ng kanyang anak. Nagulat si Joanna nang makita ngang laman ng pera sa wallet na hawak ng anak. May mga credit card na nandoon. "Ang dami nito ah, pwede naman natin sigurong kunin ng kaunti tapos ibabalik natin." Lumunok nga ang babae tumiling. Kahit kailan talaga hindi siya nasilaw sa pera kahit paman kaunti. "Hindi pwede anak. May kaunting ipon pa naman ako rito eh. Sige, yun na lang gamitin natin para pambili ng gamot ko. Hindi na natin kailangan pa ng pang-ospital." Pero ma... "Sige na, wag ka nang makulit pa. Magiging okay na ako bukas. Usawa ka lawa. Isa sa uli natin yan sa may-ari." Napabuntong hininga na nga lamang si Fiona at tumango. "Akin na nga muna yung wallet. Titignan ko kung kanino." Tinulungan nga siyang umupo ni Fiona at binigay ang wallet. May nakita nga siyang isang ID card kaya kinuha niya yun at binasa. "Floyd Ramirez?" Parang nagimbal nga si Joanna nang mabasa ang pangalan ng taong matagal na nga niyang kinalimutan at tinakasan. Bumilis ang kanyang puso sa kaba. Hindi niya akalain ang lalaki pala ang may-ari nang nakita ng anak niya, ng anak nila. "Ma, kilala mo po ba siya? At bakit parang kamukha ko siya?" Nagtatakang tanong ni Fiona. Parang binuhusan nga siya ng malamig na tubig nang sabihin niyo ni Fiona. Hindi may tatangging kamukha nga nitong lalaki. Kahit mahirap sila, ang kutis ng anak ay parang pangmayaman. Parang ayaw na nga tuloy ni Joanna ibalik ang wallet sa may-ari. Ayaw niyang makita ulit ito. Paano nga ba siya napunta sa sitwasyong naghirap nga siya dahil lamang sa isang kamali ang nagawa? Ganoon ba katindi ang tadhana na kahit sobrang tagal na ay pagtatagpuin pa rin sila? Anak siya ni Mr. Floyd Ramirez, ang mapapangasawa mo. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Joanna nang sabihin niyo ng mama niya. Nasa living room nga siya at may bisita nga raw sila na pupunta. Hindi naman niya akalaing yun palang dahilan. Bakit siya pinababa ng mga magulang niya?
Nakita nga niyang lalaki na nakaupo sa sofa habang ang mga magulang niya nakatayo sa gilid nito. Seryosong lalaki, taaminin niyang may itsura ito. Ano? Anong ibig mong sabihin na ikakasal ako? Hindi makapaniwalang tanong nga ni Joanna. Anak, pasensya ka na. Malaki ang utang namin kay Mr. Ramirez at wala kaming pambayad. Sagot nga ng kanyang ama. Tapos ano? Ako ay pambabayad nyo? Ganyan na ba ang turing nyo sa akin? Kaya nyo ba talaga ako pinalaki para lang yung pambayad? Ma, parang nyo naman akong ginawang bayarang babae nito eh. Pagrereklamo nga ni Joanna, hindi mapigilan ng sigaw dahil sa galit na nararamdaman. Namumuo na nga rin ang mga luha sa mata. Anak, makinig ka. Magiging maayos ang buhay mo roon at pati na nga rin sa amin may ibibigay na pera si Mr. Pa. Dahil lang sa pera ipagkakaluno niyo ako? Sa lalaking yan? Ma, may buhay ako. May sarili akong desisyon. Putol na sigaw nga ni Joanna at dinuro pa nga ang walang hiyang lalaking nakaupo lang na parang hari at malamig na nakatingin sa kanila. Kahit naman na hindi nakapagtapos si Joanna, sa pag-aaral ay hindi niya iniisip na basta-basta na nga lamang siyang magpapakasal kahit pa sa mayamang tao. May delikadesa siya at gusto niya sa lalaking mahal siya at doon siya magpapakasal. Ang bibig mo, Joanna! Galit pa rin na sigaw nga ng mama niya. Ma, ayoko. Ayoko magpakasal sa lalaking yan. Hindi ko siya kilala at hindi ko siya mahal. Hindi ako magpapakasal sa lalaking hindi ko mahal kung gusto niyo. E di si Sofia na lang po ipapakasal niyo sa lalaking yan. Yung mahal niyong anak ang ipambayad niyo. Huwag ako. Sigaw nga ng babae. Malakas na napasingap si Joanna. Nang malakas nga siyang sinampal ng mama niya. Muntik pa nga siyang mapasalampak sa sahig. Doon na nga sunod-sunod na tumulo ang mga luha niya. Wala kang utang na loob! Sigaw ng mama niya. Darling, huminahon ka. Rinig nga ni Joanna ang pagpapakalma ng papa niya rito. Pinalaki kita. Pinakain at pinag-aral tapos yan ang ibabalik mo sa amin? Napakawalang respeto mong bata ka. Hindi kita pinalaking sumusuway sa amin, wala kang utang na loob. Naluluhang tinignan ni Joanna ang ina. Bakit ma? Sa tingin mo, gusto kong pinanganak niyo ko? Palibhasa kasi, kaya nagawa niyo to sa akin kasi hindi niyo ako mahal. Si Sofia lang naman talaga ang mahal niyo eh, 'di ba? Kaya pinag-aral niyo siya ng kolehiyo at pinatigil ako. Kaya niyo rin ako kayang ipagkanulo sa iba, sa kahit na sino para wala ako sa buhay niyo. Ang magkaroon kayo ng maraming pera. Napakunot ang mama ni Joanna. Pakakasalan mo siya sa ayaw at sa gusto mo. Napahiling si Joanna. Ayoko nga ma. Hindi ba kayo nakakaintindi? O sadyang hindi niyo ko iniintindi? Sinabi nga ayoko. Kahit paano gawin niyo, hindi ako papayag kung gusto mo. Ikaw na lang magpakasal sa kanya. Sahad ni Jo. Abat. Akmang sasampalin ulit siya ng ina nang may pumigil nga dito. Mr. Ramirez. Enough. Hindi ko gusto ang pananakit na ginagawa mo sa magiging asawa ko. Mrs. Amaro? Malamig na sambit nga ng lalaking nakaharang sa kanya ngayon. Nakanganga siya habang nakatingin sa likuran ng lalaki. First time niyang may tumanggol sa kanya kahit pa sa mga magulang. Ngunit kahit isang tao o kaibigan nga, tatalikuran nga siya kapag may nananakit sa kanya. Paumanhin po. Naging mahinahon ang boses ng mama niya. Humarap ang lalaki kay Jo. Sumama ang tingin niya rito nang pumasok na naman sa isipan niya ang ideyang pakakasalan niya ito. Kahit mayaman at gwapo ito, hindi nga siya papayag. May mga pangarap pa nga siyang dapat abutin. Ayaw pa niyang matali, lalo na sa lalaking hindi naman niya kilala. Napakislot na nga lamang siya nang hawakan nito ang pisngi niya na kung saan sinampal nga ng mama niya. Halos hindi na nga makahinga si Jo dahil nga sa malalim at malambot na titig na ginagawad nga ng lalaki sa kanya. Marahan pa nitong hinahaplos ang pisngi niya. Anong ginagawa mo? Medyo uutal pang ang tanong ni Joanna dahil ito ang kauna-unahang may gumanon sa kanya.
Let's go home. Umuwi na tayo sa bahay natin. Mahinang sabi nga niya. Ano? Nandito ang bahay ko, kaya hindi ako sasama sa'yo. Mariin nga na saad ng babae. Tumayo ng tuwid si Mr. Ramirez at biglang nawala ang emosyon sa mukha nito at tila nakaramdam naman ng kilabot si Joanna. Anak, sumama ka na para guminhawa ang buhay mo. Tulungan mo na lang kami. Sambit pa nga talaga ng papa niya. Ayoko. Kahit anong pilit nyo, ayoko. Patuloy na pagtanggi ni Joanna. Sumama ka na ate, para mabuhay na kami ng matiwasay. Wala ka namang kwenta rito eh. Mas maganda kung magpapakasal ka na kay Mr. Ramirez para may pakinabang ka naman. Parang may tumarak sa puso ni Joanna nang sabihin yon ng mismong kapatid niya na si Sofia na nakababa nga pala mula sa kwarto. Nakangisi nga ito sa kanya na tila natutuwa pa nga sa nangyayari sa kanya. Kahit kailan, ayaw ni Sofia kay Joanna. Palagi siyang inaaway, pinagsasabihan ng mga masama kagaya ng mama niya. Hindi niya alam kung paano niya nakayanan ang lahat ng sakit sa bahay nila. Enough. Napalingon sila sa sinabi ni Mr. Ramirez. Madilim ang mukha nito na parang handaan ng pumatay. Get her. Mariin. Nasaad nga niya. Nanlaki mga mata ni Joanna nang may lumapit sa kanya na dalawang lalaking nakaitim. Hinuha niya, tauhan ni Mr. Ramirez. Akmang tatakbo na nga sana siya nang mabilis nga siyang hawakan sa magkabilang braso. Anong ginagawa niyo? Pitawan niyo ako! Nagpupumiglas nga si Joanna, lalo na noong kaladkarin nga siya nang dalawa palabas nga ng bahay nila. Pitawan niyo ako, ano ba? Ma, patulungan niyo ako! Ayokong magpakasal pa! Sigaw nga nito habang nilingon ang pamilya niya. Pero gano'n na nga lamang kasakit lalo na nang maramdaman nga niya nang makitang nakatayo lamang ang mga to habang nakatingin sa kanya. Wala man lamang ginawa upang pigilan si Mr. Ramirez. Mas lalo nga siyang naiyak doon. Talagang gusto ng mga ito na mawala nga siya sa buhay. Ganon na nga yata kaayaw ng pamilya niya sa kanya. Nagpatuloy nga sa pagpupumigla si Joanna nang tuluyan silang makalabas ng bahay. Dahil tanghali, nakita niyang nakatayo ang mga kapitbahay nila sa labas ng kanilang mga bakuran, nakikiusyoso. Nagulat pa nga ang mga to nang makita siyang kinakaladkad. Tulungan niyo ako pakiusap! Puno ng luhang sigaw pa nga nito pero hindi man lamang gumalaw ang mga to sa halip, nagbulungan pa nga talaga. Hindi na nga siya nakawala pa nang sapilitan siyang pinasok ng dalawa sa likod ng van. Pilit niyang binuksan ang pinto pero pareho na nakalock yun kaya parang nawalan nga siya ng pag-asang humagulgol na nga lamang doon. Narinig ni Joanna nang bumukas nga ang pintuan ng van kaya mabilis siyang napalingon doon. Ngunit gano'n na nga lamang tumaas ang dugo niya nang makita kung sino ang pumasok. Malakas niya itong sinampal. Napakawalang yamo. Hinding-hindi ako magpapakasal sa'yo. Nanlilisik ang mga mata niyang tumingin sa kanya. Kahit na hindi ko tinanggap na ikaw ang pambayad, itatakwil ka pa rin ng pamilya mo. Can't you see? I saved you, Joanna. Galit na sabi nga ng lalaki. Hindi totoong sinasabi mo. At kahit kailan, hindi ko utang na loob na pagtanggol mo ako. Kung makukulong lang rin naman ako sa isang loveless marriage na yan. Hindi nagpapatalo si Joanna. Kahit alam niyang totoo ang sinabi ng lalaki sa kanya. Na kahit hindi siya ipapakasal, sa lalaking kaharap niya itatakwil siya ng pamilya. Kahit masakit aminin pero yun ang totoo. Sinong nagsasabing makukulong ka sa loveless marriage? Saad ni Mr. Ramirez. Kumunot ang noo ni Joanna sa sinabi ng lalaki. Ano ibig mong sabihin? Ngumisi ito at inilapit ang mukha sa kanya. Bahagya nga siyang napatras. I will make you fall for me. At wala ka ng kawala pa sa akin. Pakakasalan mo ako sa ayaw at sa gusto mo. Saad ni Mr. Ramirez. Ano? Hindi natapos ang sasabihin ni Joanna nang agad nga siyang sinunggaban ng halik ni Mr. Ramirez. Nanlaki ang mga mata niya
dahil hindi niya inaasahan to. May narinig siyang sunod-sunod na tikhim, kaya natauhan nga siya. Pilit niya itong tinulak pero hinapit lang ng lalaki ang bewang at likod nga niya, kaya mas lalong pinagdiinan ng pagkakahalik sa kanya. Hindi alam ni Joanna kung bakit pero dahan-dahan nga siyang pumigay nang magsimulang gumalaw ang labi ng lalaki. Nang malaya na nga lamang niya na tumutugon na pala siya sa mga halik nito at napahawak pa sa batok ng lalaki. Naramdaman niyang binuhat siya ng lalaki at pinakandong sa hita nito. Hindi na nga pinansin pa ni Joanna ang mga nangyari sa paligid dahil nalulunod nga siya sa bawat hagod ng labi ng lalaki. First time makaramdam ng gano'n ni Joanna at hindi niya akalaing malulunod siya sa sarap. Parang may kung anong kuryente na tumatakbo sa katawan niya at may kung anong paru-paro sa loob ng tiyan niya sa bawat galaw ng labi nila. Maya-maya pa humiwalay na nga si Mr. Ramirez. Hahabulin na nga sana niya ang labi ng lalaki pero pinigilan siya nito. Natauhan lang siya nang marinig ang maganda sa tenga na halakhak nga nito. Nanlaki mga mata ni Joanna nang mapagtanto kung anong nangyayari. Napatigil siya. Sa pagsasalita ng tinakpan ni Mr. Ramirez, ang bibig at ilong niya gamit ang isang panyo. Nagpumiglas siya nang makamoy nga ng kakaiba mula roon. Hanggang sa dahan-dahan nga siyang nakaramdam ng antok. Pero bago pa man makatulog si Joanna, tuluyan at narinig na nga lamang niya ang huling sinabi nito. I'm sorry, pero kailangan kong gawin to para manatili ka sa tabi ko. Napalingon si Floyd sa pintuan ng minibar ng mansyon niya nang bumukas yun. Hey man, nandito ka lang pala. Nakangiting sabi nga ni Chris nang makita nga siya. Nakasunod nga dito ang dalawa pa nga niyang kaibigan. What are you doing here? Malamig na tanong ni Floyd at tiniwas nga ang tingin bago tumangga ng alak. Well, hindi ka naman sumasagot kaya pinuntahan ka na namin. Sagot ni Steven na umiinom nga rin ng alak. Hindi sumagot si Floyd at nagpatuloy lamang sa pag-inom. Hinayaan niya nga lamang ang mga kaibigan na uminom habang nag-uusap. Sanay naman siya sa mga ito. Balita ako magpapakasal ka na. Sad nga ng kaibigan na si Marco. Agad na napalingon si Floyd nang sabihin niyo ni Marco. Nakangisi nga ito tila may alam. Napoo naman ang dalawang kasama nila. Saan niyo nalaman yun? Sa lubong ang kilay na tanong nga ni Floyd. Napamura na nga lamang ang isa sa mga kaibigan niya. So totoo nga. Sinasabi ko na nga bang hindi mo na ako mahal eh. Sad ni Chris. Hirit nga ng mga baliw niyang kaibigan kaya sinamaan niya lamang ito ng tingin. Pero tinawanan naman siya ng dalawa. Totoo nga palang narinig ko sa mga tauhan mo. You just kidnapped a girl. Just marry her. Nakangising sabi nga ni Marco. Kinidnap ko siya. Binayad siya ng mga magulang niya sa akin. Hindi nila mabayaran ang utang nila. At hindi naman siya tinatrato ng maganda doon. Kaya mas okay pa na kidnapin ko na lang siya. Medyo nandilim nga ang mukha ni Floyd. Dahil naaalala na naman niya kung paano nga trinato ng mga itong babae. Gusto niya tuloy malagutan ng hininga ang pamilya ng babae. Wait, siya ba yung babaeng kinababaliwan mo since high school? Agarang tanong nga ni Steven. Hindi na lang siya sumagot at tinungga ang alak. Tono malakhak lalong mga baliw. Sinasabi ko na nga be, hindi mo naman tatanggapin yun kung hindi si Joanna ang babae. Halakhak pa na sabi ni Marco. Damn man, you're so whipped. Talagang sa pilitan mo pa siyang pinasama sa iyo ha. Gumawa ka talaga ng paraan. Ani pa nga ng kaibigang si Chris. Sinamaan niya lang ng tingin ng tatlo. Kung wala na kayong sasabihin pang matino, get out of my house. Ngunit tumawa lamang ang mga to sa sinabi nga ng lalaki. Tamang mga kaibigan. Matagal na nga siyang may gusto kay Joanna simula nung high school pa lamang sila. Hindi lamang niya malapitan kasi torpe siya.
pero palagi niya itong tinatanaw mula sa malayo kahit pa noong nagsisimula na itong magtrabaho kasi hindi nakapag-aral. Gusto man ni Floyd na bigyan ito ng scholarship pero pinigilan ng mga magulang ng babae na makapag-aral ito kaya sobrang galit na galit siya. Pero seryoso, anong plano mo sa kanya? Alam naman nating hindi yun mapapayag agad eh. Seryosong tanong ni Steven. Ngumisi si Floyd. Wala siyang choice kundi ang magpakasal sa akin. I will make her my wife. Napao na nga lamang ulit ang mga kaibigan. Kuya! Napalingon silang apat ng pintuan ng malakas itong bumukas. Bumungad dito ang isang babaeng galit na galit ang mukhang lumapit sa kanila. Bahagyang natakot ang mga kasama niya lalo pat kilala nila ang babae. Hi baby! Nauutal at takot pa nga na bati ni Chris sa girlfriend. Sinaman lamang ito ng tingin ng nobyo at masamang tumingin kay Floyd. Ano na naman itong nabalitaan ko kuya ha? Nasapilitan mong din na lang isang babae rito sa bahay. Kung hindi ko lang nakita si Ate Joanna sa kwarto mo, hindi ko malalaman ng totoo eh. Galit na sigaw pa ng kapatid niya. Napasipon lang nga lamang ang mga kaibigan. So binahay na nga. Nakaising wika pa nga ni Chris. Hindi ko siya kinidnap, Francine. Tanging sagot nga ni Floyd at hindi na nga pinansin ng kapatid. What kuya? Ano sa tingin mong ginagawa mo ngayon ha? Pinipilit mo si Ate Joanna kahit ayaw niya. Sigaw naman ni Franz. She will be my wife, Francine. Sa ayaw at sa gusto niya. Binigay na siya sa akin. Hindi ko na siya pakakawalan pa. And no one can stop me. Tila determinadong saad nga ni Floyd. Padabog na tumayaw nga si Floyd at nilampasan ng kapatid. Kuya, you can't do that to her. She have the right to choose. Sigaw naman ni Francine pero hindi na nga niya ito pinansin pa at tuluyan na ngang lumabas. Si Joanna nang may narinig ay nagising na parang may nag-aaway. Dahan-dahan ngang minulat niya ang mata. Kumunot ang noon niya nang nasa isa na nga siyang hindi pamilyar na silid. Sigurado ka na ba talaga dito kuya? What if she's going to make takas? You know that? Hindi ako suportado dito. Saad ni Francine. Napalingon siya sa gilid ng marinig nga na nag-aaway ang mga to. Kumunot ang noon niya nang makita ang isang babae at lalaki na halatang nag-aaway. Familiar sa kanya ang mukha ng babae pero hindi niya alam kung saan nakita. At noong malingonan niya ang lalaki, bumalik ang sama ng loob ni Joanna. Naalala niya ang mga nangyayari at kung paano nga siya pinatulog ni Mr. Ramirez pagkatapos ng halik. Mas lalong sumiklab ang galit ni Joanna dahil first kiss nito ang kinuha sa kanya na para lang sana sa unang nobyo niya at sa lalaking gusto niyang pakasalan. Anong ginagawa ko rito? Nasaan ako? Mabilis na napahinto sa pag-aaway ang dalawa at mabilis na napatingin sa kanya. Lumapit ang babae sa kanya. Are you okay? Sinaktan ka ba ng hinayupa kong kapatid? Agarang tanong nito. Kapatid mo siya? Hindi makapaniwalang tanong niya rito. Yes, I am Francine. Don't worry, hindi ako kasabot ni kuya. Sagot nga nito. Nasaan ako? Tanong ni Joanna. Nasa mansyon ka ni kuya. Nanlilisik niyang tinignan ng lalaking nakapamulsang nakatayo habang walang emosyong nakatingin sa kanya. Bakit mo ko dinala rito? Hindi ba't sinabi ko ayoko magpakasal sa'yo? Bakit ba mapilit ka? Hindi na nga mapigilang sumigaw ni Joanna. Ito rin ang dahilan kung bakit tuluyan na nga siyang itinakwil ng pamilya. Gaya nga ng sabi ko, pakakasalan mo ko sa ayaw at sa gusto mo. Binigay ka ng pamilya mo bilang bayad at susunod ka sa lahat ng gusto ko. Malamig at maautoridad nga, nasaad pa nga nito. Napatayo ang kapatid niya. Kuya, you can't do this to her. Akala ko ba magiging maayos ang trato mo sa kanya? I told you.
Get out, Francine. Putol nga ni Floyd sa kanyang kapatid na si Francine. But kuya, you can just… Get out! Sigaw nga nito. Parehong napatalon sina Francine at Joanna sa gulat nang dahil nga sa sigaw ni Mr. Ramirez. Nakaramdam ng takot si Joanna at saka tinignan nga siya. Dahan-dahang naglakad na nga lamang palabas si Francine na may nag-aalalang tingin sa kanya. Nang tuluyan itong makalabas ay nagmamakaawang tinignan ni Joanna si Mr. Ramirez. Please, Mr. Ramirez, pakawalan… Floyd, just call me Floyd. Floyd, pakiusap pakawalan mo na ako. Hayaan mo na ako. Sunod-sunod ang luhang tumulo nga sa mata niya. Ayoko pang makasal. Marami pa akong pangarap. Nagmamakaawa ako. Hayaan niyo na lang akong magbayad ng utang nila mama. Just please, wag mong ituloy ang kasal. Naglakad pa palapit ang lalaki na kinabahagya nga niya ng gulat. Hinawakan nito ang panga niya ng marahan. Ngumisi ang lalaki at nilapit ang mukha kay Joanna. Kahit anong pagmamakaawa mo, hindi magbabago ang isip ko. Hindi ka na makakawala sa akin. You will be my wife. Tatandaan mo yan. Or else hindi mo magugustuhan ang mangyayari sa pamilya mo. Binitawan ni Floyd ang panga ni Joanna. At nagsimula na ngang maglakad paalis, palabas. Pero bago pa makalabas, nang tuluyan ng lalaki ay may sinabi ito na mas lalong kinahagulgol niya. Be ready. Bukas darating si attorney, kakasal tayo. Saad na nga niya. Walang buhay na bumaba si Joanna sa hagdan. Hindi nga niya ma-appreciate ang kagandahan ng mansyon. Tinawag na kasi siya ni Francine dahil nandoon na nga raw sa living room ang attorney. Kahit gusto mo ni Joanna, hindi tuloy at tumakas ay wala pa rin siyang magawa. Cornered na nga siya dahil maraming nakabantay na tauhan sa buong mansyon. Anong laban niya roon? Lalo pat may dalang armas ang lahat. I'm sorry Ate Joanna, kahit ako wala akong magawa sa kuya ko eh. Saad nga ni Francine at tumango na nga lamang si Joanna at hindi na nga nagsalita pa. Nang tuluyang makababa, nakita niya si Floyd na may kaharap na isang lalaking hindi ganoon katanda. Sa tingin niya ay ang attorney. Nang makita sila ay agad na tumayo si Floyd at ang lalaki. Hello, good morning Miss Amaro. I am attorney Samuel de la Vega. Dala ko ang papeles na kailangan niyong pirmahan para sa kasal niyo. So shall we start? Pakilala nga nito at nakipag-shake hands pa nga sa kanya. Hindi alam ni Joe ang mga sumunod pang nangyari basta ang namalaya na nga lamang niya ay nasa harapan niya ang papeles na pipirmahan niya. Tapos nang pumirma si Floyd, siya na lang ang kulang pero ilang minuto na lamang ang lumipas ay nakatitig lamang siya roon. Iniisip niya na sana balang araw, annulment papers naman ang pirmahan niya. Is there any problem, Miss Amaro? Ilang minuto ko nang nakatitig dyan. Bigla ang sad nga ng attorney, dahilan para matauhan siya. Narinig niya pa ang tikhim ni Floyd. Wala po. Tumingin ulit siya sa papel at nakapikit na pinirmahan na nga niya ito. At doon, kasal na nga sila kaagad ni Floyd. Lumipas ang mga araw, hindi nga pinapalabas ni Floyd si Joanna. Kahit anong pilit niya, ay hindi ito tumatalab. Magkaiba rin ang kwarto nila dahil ayaw nga niyang magkatabi nga ang dalawa. Kahit na mag-asawa na nga sila, minsan na nga rin niyang nakikita ang lalaki dahil busy kamo ito sa business. Kaya siya na lamang ang nandoon sa bahay. Minsan lang din dinadalaw ni Francine si Joanna kasi may sariling buhay ito. Okay naman na kay Joanna ang setup na yun dahil hindi siya naiinis kung makikita pa nga niyang lalaki. Pero naboboard din siya kasi wala siyang ginagawa at walang nakakausap. Ayaw rin naman siyang patulungin ng mga katulong. Akala ni Joanna na ganoon lamang ang setup niya palagi pero biglang nagbago ang lahat ng palagi nang umuwi nang maaga si Floyd. Hoy lalaki! Inis niyang tawag dito nang makapasok sa opisina ng asawa na nasa loob ng mansyon. Tinanggal nito ang salamin at tinignan siya. Yes? Malamig na tanong nga ng lalaki. Nasanay na si Joanna sa trato nito simula nung ikinasal sila sa papel, bigla itong nagbago. Naging mas malamig at mas mailap pa nga siya.
Parang ayaw nitong maikasal sila kahit ang totoo ito pang nagpumilit. Hindi rin alam ni Joe kung bakit naapektuhan siya sa mga asta ng asawa. Gusto kong magtrabaho. Ayoko namang manatili rito at walang gagawin. No. Tanging sagot na nga lamang ni Floyd at nagpatuloy sa ginagawa. Nainis lalo si Joanna at hinampas ang lamesa kaya inis nga siyang binalingan ng lalaki. Gusto kong magtrabaho. Pati ba naman ito? Ipagkakait mo sa akin ha? May buhay rin ako. Tandaan mo. Hindi mapigilang bulyaw ni Joanna. You stay here. Meron akong pera. Pangtustos sa'yo. Patuloy na pagtanggi ni Floyd. Pwede ba? Nandito lang ako sa loob kaya hindi ako gumagastos at gusto kong lumabas. If you're doing this para lang makatakas at makawala sa akin, try harder. Dahil hindi ko hahayaang mangyari yon. Walang emosyong sagot ni Floyd. Ano? Bakit naman ako tatakas kung asawa mo na nga ako? Hindi ka ba nag-iisip ha? Hindi makapaniwalang sambit ng babae. Dahan-dahan na wala ang pagkalamig sa mukha ng lalaki at ngumisi. Tumayo si Floyd at naglakad papalapit kay Joanna. Atras nga sana siya nang hapitin nito ang bewang niya na ikinagulat naman niya. So ibig sabihin tinatanggap mo na ako bilang asawa mo? Ngumiti si Joanna nang mabasa ang iniisip nito pero agad ding sumimangot. Hindi, kahit kailan hindi kita matatanggap bilang asawa ko. Nawala ang ngisi sa labi ng lalaki at nawala ng emosyon. Biglang tumindig ang balahibo niya dahil sa kakaibang aura na bumabalot sa asawa. Pinitawan siya nito at bumalik sa pagkakaupo. Fine, papayagan kita pero sa company kita ipapasok. Don't try to escape, marami akong tauhan sa gilid. Sa paligid mo. Sad nga ni Floyd. Dahil sa sinabi ni Floyd ay nakangiting lumabas si Joanna at sobrang saya niya kaya napapayag nga niya ito. Kinabukasan nga nakalabas na si Joanna. Hindi sila magkasabay ng asawa niya na pumunta sa opisina dahil nauna ito. Masaya man si Joanna dahil sa wakas ay nakalabas na nga siya pero bakit disappointed siya? Nang makarating siya sa mismong company ng asawa ay halos lumuwa ng mata niya dahil nga sa sobrang laki nito at napakaganda lalo na sa loob. At nabasa rin niya na CEO and President pala ang kanyang asawa. Pinagtitinginan pa nga siya dahil may kasunod nga sa likuran. Akala nga ni Joanna na patuloy nga sa susunod ang mga ito sa kanya. Napahinga na nga lamang siya ng maluwag ng hindi naman. Ayaw naman niyang malaman na asawa niya ang boss nila dahil ayaw niyang mabigyan siya ng special treatment. Awkward dun. You must be Mrs. Ramirez. Welcome po. Sad ng HR. Lumaki ang mata ni Joanna nang sabihin niyo ni HR sa kanya. Alam mo? Hindi makapaniwalang tanong ni Joanna. Yes po ma'am. Sabi po ni Sir Floyd na ako pong bahala sa'yo. Sagot nito. Pwede bang wag mong sabihin sa iba? Wala naman sigurong may alam na ako ang asawa ng boss niyo, diba? Gusto ko lang magtrabaho ng walang special treatment. Sad ni Joanna. Opo, wala pong may alam. Ako lang at saka yung sekretary po ni Sir. Hindi rin to alam ng board. Though alam nila, ang balitang may asawa si Sir. Tumango na nga lamang si Joanna bilang pagtugon dito. Yun nga, tinuruan siya ni Leah, ang HR, kung ano nga ang kanyang mga dapat gawin. At sobrang saya niya dahil walang nakakilala sa kanya at hindi niya nakita si Floyd. Ang plano ni Joe ay iwasan talaga ang lalaki dahil nakakaramdam na nga siya na hindi may paliwanag na emosyon tuwing makalapit nga ito. Nagkaroon din siya ng kaibigan na sana ay pagkakatiwalaan na nga niya. Pero hindi nga dinidig ng Panginoon ang hiling ni Joanna. Dahil habang nasa loob siya ng elevator, biglang bumukas ito at pumasok si Floyd. Sila lang dalawa roon, kaya mas lalong pumunta siya sa gilid para lang hindi makalapit dito. Sobrang lakas ng tibok ng puso niya. Sa kaba, palihim nga niya itong sinapo. Are you avoiding me? Tanong ni Floyd. Napanga tuloy ng tingin si Joanna nang magsalita ng malamig si Floyd. Ha? Hindi ah. Ikaw yata ang umiiwas sa ating dalawa eh. Sobrang lamig mo nga eh, tsaka hindi ako pinapansin. Tumingin si Floyd sa kanya
at may kung anong emosyon sa mata. Naglakad ito papalapit sa kanya na kinaatras nga niya at lalo siyang sumiksik sa pader. "Ano ginagawa mo?" Kabang tanong niya sa lalaki. Kinorner ni Joanna si Floyd at sobrang lapit nga ng katawan nila sa isa't isa. Ilang dangkal nga rin ang layo ng kanilang muka na halos hindi na nga makahinga nang maayos si Joanna. Sobrang bilis ng tibok ng puso niya. Nagwawala. "Nabobothered ka?" Bulong ng lalaki habang hinahaplos ang pisngi niya. Naamoy nga niya ang mainit nga ditong hininga. Napalunok si Joanna. "Ano?" Ngumisi ang lalaki at bumaba ang tingin sa labi niya. Aksidenteng nakagat nga niya ito dahil sa kaba. "Hindi ko kinaya." Napadaing si Joanna ng mabilis na sinunggaban nga ni Floyd ang kanyang labi. Hinawakan nito ang bewang niya saka mas lalo nga siyang hinapit, papalapit. Yun ang pangalawang beses na hinalikan siya ng lalaki pero kakaiba ito. Hindi na nga niya tinulak ang lalaki sa halip, pumikit siya at tinugon yun. Narinig pa ni Joanna ang pagdaing ni Floyd. Ang halik na pinagsaluhan nila ay puno ng sabik. Parang walang galit na nararamdaman si Joanna at gustong-gusto nga niyang hindi maghiwalay ang mga labi nila pero kailangan pang kumuha ng hangin. "Gusto ko pa," bulong nga ng lalaki habang nakatingin sa labi niya. "Ako rin." Nakakagulat na saad ni Joanna. Mahirap pa naminin ni Joanna pero gusto niya ng halik ng lalaki. Tila nalulusaw nga ang galit niya dahil sa halik na yon. Sobra-sobra pa ang kuryenteng nararamdaman sa tuwing humahagod ang labi ni Floyd sa kanya. Nakangisi ang lalaki at mga hahalikan nga siya muli nang tumunog ang elevator, kaya agad niya itong tinulak papalayo sa kanya. Bago pa man may makakita. Ang buong akala ni Joanna ay magbabago na ang kanilang trato sa isa't isa dahil sa nangyari pero mas lalong naging mailap ang lalaki na parang may nakakahawa siyang sakit. Parang nadudurog ang puso niya sa tuwing mangyayari yun. Kaya sa trabaho nga niya, nagiging matamlay siya at walang gana sa lahat. Hindi niya alam kung bakit ganun na nga lamang reaksyon niya sa lalaki. "Sister-in-law!" Napangiti si Joanna nang makita si Francine nakakapasok lamang sa pintuan ng mansyon. May dala itong mga paper bag. "Oh Francine, buti naman nakadalaw ka." "Anya, of course, free day ko ngayon. At saka I bought some things for you." Excited na saad pa nga ng dalaga at nilapag ang mga hawak sa lamesa. "Nako, hindi naman na kailangan na magdala ka ng kung ano-ano, nakakahiya naman." "Sus, wala lang yan no. Pambayad ko na lang yan dahil kailangan mong magkwento sa akin." Umupo si Francine sa tabi niya at nakangiting humarap. "Ano naman yung kakwento ko sa'yo?" Nagtatakang tanong ni Joanna. Iti sa inyo ni Kuya. Nagkalapit na ba kayo sa isa't isa, ha?" Agarang tanong nga ni Francine. Bahagya namang nalungkot si Joanna sa tanong nito. "Ha? Hindi." "Bakit?" tanong ni Francine. "Iniiwasan niya ako at mag-iisang buwan na. Ayaw niya yata akong makasama eh." Mahinang sagot ni Joanna habang nakayuko. Nasasaktan pa rin siya hanggang ngayon. "Huh? Akala ko ba naging close kayo? Pinapalabas ka na nga eh. At saka siyang namimilit, diba? Bakit siya umiiwas?" "Wait, baka ikaw ang umiiwas kaya niya ginawa yun?" Naguguluhang tanong nga ng kapatid ng asawa. Hindi ko siya iniiwasan na lumalapit nga ako pero umiiwas talaga siya." Agad na tanggi nga ni Joanna. Pumilig nga ang ulo ni Francine. "Weird. Pero teka, bakit parang malungkot ka?" "Ha? Malungkot? Hindi ah." Lumiit nga ang mata ni Francine at saka ngumisi. "Sinasabi ko na nga be, may gusto ko na kay Kuya no. Naku, wag ka nang tumanggi pa, huling-huli na kita. Na-fall ka na nga kay Kuya." Saad nga ni Francine. Napabuntong hininga si Joanna sa kamarahang tumango. Ayaw man niyang aminin pero nahuhulog na nga siya kay Floyd.
Namimiss na nga niya ang presensya nito na lumalapit sa kanya. Naku, sinabi ko na nga bang mahuhulog ka talaga sa kanya. Well, congrats! Masayang saad nga ni Francine. Hindi ata same ang feelings namin eh. Malungkot naman na sambit nga ni Joanna. Humalakak si Francine. Imposible. Alam ko may gusto si kuya sa'yo, no? Pumilis ang puso niya dahil sa sinabi ni Francine. Pero parang hindi. Mukhang ayaw niya akong makita eh. Saad naman ni Joanna. Mas lalong umisinga ang dalaga. Believe me, may gusto si kuya sa'yo. Pero kung ayaw mong maniwala, may paraan ako para mapaamin kagad si kuya. Napalunok si Joanna. Kinakabahan siya sa iniisip ni Francine pero nai-excite pa rin siya. Gusto niyang malaman kung anong nararamdaman ni Floyd sa kanya. At kung hindi nga siya gusto nito, siya ang kusang lalayo. Ano naman yun? Trust me, ako nang bahala, just follow my lead. Saad ni Francine. Hindi alam ni Joanna kung anong mga nangyayari basta namalaya na nga lamang niya na nasa harapan na sila ng isang malaking bar. Napalunok na nga lamang si Joanna dahil first time niyang pumunta sa ganoong lugar. Kahit walang pa kayong mga magulang niya sa kanya, hindi pumasok sa isip niya na magwalwal kaya ng ibang kabataan. Sigurado ka ba dito, Francine? Kinakabahan ngang tanong ni Joanna kay Francine na nasa tabi niya na nakangising nakatingala sa buong bar. Oo naman, this will be exciting. Saad pa nga ni Francine. Pero teka, tama ba tong sinusuot ko? Hindi ba masyadong maikli? May asawa na akong tao. Naiiling na tanong nga niya habang pinipilit na ibaba ang suot. Hindi alam ni Joanna kung paano nga siya napilit ni Francine na ipasuot nga sa kanya ang kulay red na fitted dress na hanggang ibabaw ng tuhod niya at heels na halos mababali na yata ang paa niya kasi hindi siya sanay. Ang dress na suot niya ay may hati sa gilid ng magkabilang bewang niya. Halos tumataas ito kapag naglalakad siya kaya panay nga hila, pababa. Ano ka ba ate Joanna? Dapat masanay ka na gusto ni kuya ng ganitong ayos sa babae. Sagot naman ni Francine. Parang hindi naman bagay sa akin eh. Kunot noong binalingan siya ng babae. Uy, ang ganda mo kaya sa kabagay na bagay sa iyo yung suot mo no ang sexy-sexy mo tapos tinatago mo lang ang ganyang katawan. Sure ako maglalaway si kuya, tara na, I'm so excited. Saad nga nito. Hindi na nga siya nakapalagpa. Nang hinila na nga nito ang braso niya papasok ng bar. Hindi sila hinarang dahil mukhang kilala nito si Francine. Pagkapasok na pagpapasok pa lang ni Joanna doon, agad siyang napaubo nang maamoy ang usok ng vape. Napanganga na nga lamang siya ng sobrang liwanag ng paligid dahil sa iba-ibang mga ilaw. Sobrang lakas ng sound at umiindayog ang lahat. May nakita pa nga si Joanna na sumasayaw sa may stage. Napatakip na nga lamang siya sa bibig dahil sa hindi nga siya makapaniwala sa kung saan nga siya ngayon. Patuloy siyang hinila ni Francine hanggang sa huminto nga sila sa isang lamesa na may ibang babae rin. Guys, si Joanna asawa ni kuya. Pakilala nga ni Francine sa kanya. Napao naman ang mga ito habang tinitigan siya. Hello. Bate nga ni Joanna na hihiya pa dahil hindi niya alam na may makakasama pala sila. Hindi man lamang sinabi ni Francine. Pinaupo sila ng mga to at pinagkaguluhan nga si Joanna. Hindi sana siya iinom pero napilit nga siya ng mga to. Akala ni Joanna, isa lang pero sunod-sunod ang naging tungga niya hanggang sa makaramdam na nga siya ng hilo. Mabilis ang mga nangyari dahil ngayon ay tawa nga ng tawa si Joanna habang nakikisabay na nga sa paghindayog ng mga tao sa paligid. Nakapaligid sa kanya ang mga kasama at sumisigaw dahil mga lasing na. Kimbot ng kimbot si Joanna, may humahawak sa bewang niya pero wala siyang pakialam at nagpatuloy. Pero nagulat na nga lamang siya nang may marahas na kamay na humila sa bewang niya. Nabunggo siya sa isang matigas na dibdib. Narinig niyang may naghiyawan pero humagikik na nga lamang siya.
What are you doing here, wife? Biglang sad nga ni Floyd. Napakurap-kurap na nga lamang si Joanna nang marinig ang madiin at mabangis na tanong ng kaboses ng asawa niya. Agad siyang napaangat ng tingin dito. Ang may hawak nga sa kanya ay ang asawa niya. Kunot na kunot nga ang noo ni Floyd at madilim ang mukha at sobrang higpit din ng kapit sa bewang niya. Ngumiti siya ng malapad, saka hinawakan ng pisngi ng lalaki. Floyd, baby ko! Sad nga nito. You will regret coming here, wife. Tapos nakasuot ka pa talaga ng halos nakikita na ang kaluluwa mo. Hinayaan mong hawakan ka ng ibang lalaki. Humagikik si Joanna. Uy, hindi Pero ganyan nga. Dapat ganyan mo ako ituring. Hindi yung iwasan mo ako ituturing na parang basura sa gilid. Sad nga ni Joanna na medyo tipsy na nga. Let's go home. Sad na nga lamang ni Floyd. Hindi. Kausap mo ako. Hinila nga ni Joanna pabalik si Floyd. Wife, umuwi na tayo. Lasing ka na. Ayoko nga. Nagagalit ako sa'yo kasi hindi mo ko pinapansin. Akala ko ba ikaw ang may gustong ikasal tayo tapos ngayon parang ako pa talagang naghahabol sa'yo? Ang galing mo Lasing niyang sabi habang hinaplos ang labi ng lalaki. Mahal kita, Floyd. Nahulog na ako sa sarili kong asawa. Nakakatawa man aminin pero mahal kita. Wag mo na akong labayan Masakit dito Tinuro nga ni Joanna ang dibdib niya. Saka suminghot. Hindi sumagot ang lalaki at tila natuod nga. Sa kinatatayuan at mas lalo nga siyang umiyak. Napamura na nga lamang ito. Napadaing siya nang bigla siyang sunggaban ng halik ni Floyd. Dahil sa kalasingan ay agad nga na tumugon si Joanna. I love you. Sa wakas, I love you. Bulong nga ni Floyd. Sa labi ni Joanna na ikinangiti naman niya. Kumapit siya sa batok ng lalaki at mas lalong hinalikan nito. Pero napahiyaw si Joanna nang mabilis nga siyang binuhat ng lalaki. Teka, Floyd! Sigaw niya. Dahil sa ginawa mo, I will punish you. Yung tipong hindi ka nababalik dito kahit kailan. Sad nga ni Floyd gamit ang kanyang husky voice. Imbes na matakot, ay mas lalong kumapit nga sa lalaki at binaon ang mukha nito sa leeg. Hindi na nga namalaya ni Joanna ang sumunod na nangyari dahil sa kalasingan. Nakita na nga lamang niya ang sarili na nasa ilalim ng lalaki habang ito ay paurong at sulong nga sa kanya. Napuno nga ng daing nila ang buong silid at ayaw na nga niya itong matapos pa. Yun ay pinagsaluhan nila ang mainit na tagpo buong gabi. Nanlaki mga mata ni Joanna ng pagkagising niya ay nasa loob na nga siya ng silid ng lalaki at ang mas malala pa katabi nga niya ito. Mas lalong nanlaki ang mata niya nang makitang wala nga silang saplot sa ilalim ng comforter. Pilit na inaalala ni Joanna ang mga nangyari. Hanggang sa napatakip na nga lamang siya sa bebek at hindi makapaniwala na tumingin sa asawa niya na mahimbingang tulog. Napamura na nga lamang ito. Nagawa na namin. Kinuha na niya ang kabataan ko. Sigaw nga niya sa kanyang isipan at sinabunutan nga ang sarili. Biglang tumunog ang cellphone niya. Sa may side table kaya dahan-dahan nga niya itong kinuha dahil baka magising ang asawa niya. Napadaing pa nga siya nang kumirot ang bandang ibaba niya. Confirmed nga na nawala ng virginity niya. Hello? Pabulong na sabi ni Joanna nang sagutin ang tawag. Oh, hello, sister-in-law. Kumusta? Ano, napaamin mo na ba? Kaagad na tanong nga ni Francine sa kabilang linya. Namula kaagad si Joanna kung paano sinabi ng lalaki na mahal siya nito. Oo, sabi ni Joanna. Yun, tama ako diba, mahal ka niyan, pabebe lang. Sabi ni Francine. Salamat. Kung hindi dahil sa kapatid ni Floyd, hindi niya malalaman kung anong nararamdaman ng asawa sa kanya. Sus, that was nothing, ate. Matanong ko lang, nakita ko kayong naghalikan kagabi at binuhat ka ni Kuya palabas. May nangyari sa inyo, no? Kaagad na namula nga ang pisngi ni Joanna sa tanong nga ng babae kaya hindi nga siya nakasagot kaagad. Nako, I knew it. Basag na ang flower. Humahalakhak pa nga na saad ng huli.
Francine! Mahinang buliw nga niya rito. Agad niyang napatay ang tawag nang marinig ang daing ni Floyd, saka mas lalo nga siyang hinapit. Dahan-dahang bumukas ang mata ng asawa at mapupungay nga siyang tinignan. Ngumiti si Floyd sa hinalikan si Joanna sa labi. Good morning, wife. Okay lang ba ang tulog mo? Hindi nakasagot si Joanna at nakatanga nga nang nakatingin dito. Hey, okay ka lang? Masakit pa ba? Napaigtad nga siya ng hawakan ni Floyd doon. Floyd! Tumawa ng malakas nga ang lalaki sa kamas niyakap siya. Hindi ka kasi nagsasalita eh. Lumunok siya. Nababaguhan lang ako sa trato mo. Ngumiti ang lalaki sa kinalikan nga muli siya sa labi. I'm sorry for not treating you right. Akala ko kasi ayaw mo sa akin. Ayoko namang maging uncomfortable ka. Kaya nilalayuan kita. Hindi ko alam na nasasaktan na pala kita. I'm sorry. Akala ko rin hindi mo ko mahali. Bigla siyang naluha sa sinabi nito sa kaniyakap ang lalaki. Napaka-gentleman naman ito. Okay lang. Akala ko kasi galit ka at ayaw mo na sa akin. Of course not, wife. I love you. Hindi ako kailanman magagalit sa'yo. Parang natunaw nga ang puso niya dahil sa sinabi ng lalaki. Hindi niya akalain na may magsasabi nga sa kanya nang ganoon. Ang sarap pala sa feeling. Mahal din kita. Saad ni Joanna. Akmang halikan nga ulit siya ng lalaki nang tinakpan na nga niyang bibig. Wala pa akong toothbrush, gusto kong maligo. Gusto mo paliguan kita? Pili yung saad pa nga ni Floyd. Agad niyang tinulak ang lalaki sa umalis sa kama. Muntik na nga siyang mapaiyak nang halos hindi na nga siya makalakad sa sakit sa ibaba niya. Agad din siyang binuhat ng lalaki papasok ng CR. Wala rin siyang nagawa ng paliguan nga siya mismo ng lalaki. Girl! Napabaling kagad si Joanna sa sumigaw. Nakita niya si Rafa na tumatakbo papunta sa kanyang direksyon at nasa cafeteria nga siya kasi lunchtime na. Ilang araw na rin ang lumipas simula nung magkaayos sila ni Floyd. Naging mas sweet ito. Ayaw pa nga sana siyang pagtrabahuin pero mapilit siya. Binalaan pa nga niya ito na ayaw niya munang malaman ng mga tao doon na mag-asawa sila. Na asawa niya ang boss niya. O bakit? Nagtatakang tanong nga ni Joanna nang makaupo ito sa tapat niya. Hingal na hingal pa ang kaibigan. Napalitaan mo na ba ha? Ang alin? Kunot noong tanong nga ng babae dahil wala naman siyang narinig na issue sa buong kumpanya maliban na nga lamang sa paninira ng iba. Naku girl, kalat na ngayon na may asawa na si Sir Floyd. Sayang ang gwapo pa naman niya. Saad ang katrabaho ni Joanna na si Rafa. Ha? Malakas na sigaw nga ni Joanna. Grabe ka naman girl, parang mas nagulat ka pa sa akin na. Agad na nakala na malalaman ng lahat na may asawa na ang boss niya. Which is siya pala. Sino nagsabi? At sino raw? Kinakabahan niyang tanong. Naku girl, hindi nga namin alam kung sino ang maswerteng babae at saka ang nagsabi mismo na si ako. Saad nga ni Floyd. Napako nga si Joanna sa kinauupuan nang marinig nga ang malalim na boses na gustong gusto niyang marinig. Bumilis ang tibok ng puso niya na parang nagkakarera. Kinakabahan siya dahil lahat ng tao sa cafeteria ay napatingin sa gawin nila o sa likuran niya mismo. Sir? Nautal na sambit nga ni Rafa. Habang malaking matang nakatingin sa likuran niya. Narinig niyang nilapag ni Floyd ang plato sa lamesa at saka tumabi sa kanya. Are you okay, wife? Bakit hindi ka kumakain? Dahil sa sinabi ni Floyd, ay narinig niya ang pagsinghap ng iba at bulungan lalo na ang nasa harapan niya. Madiin nga na napapikit si Joanna at sinamaan ng tingin si Floyd na nakangisi. Kayo? Ikaw? Napalingon si Joanna kay Rafa na malalaki pa rin ang mata at nakaturo sa kanya. Napabuntong hininga na nga lamang siya. Yes, Rafa. Ako ang asawa ni Floyd. No choice na nga siya at kung di ang sabihin ng totoo. Dahil sa revelasyon na yun, mabilis na kumalat ang balitang yun sa buong kumpanya, maging sa labas.
Doon nagbago lahat ng mga kasama niya. Special treatment na ang nararanasan niya kahit sabihin pa nga niyang ayaw niya noon. Nakipag-away pa nga siya kay Floyd pero siya lang ang natalo kaya hinayaan na nga lamang niya. Lumipas ang ilang buwan, naging matiwasay ang buhay at relasyon nila ni Floyd na yung tipong ang daming naiinggit. Mas lalo lang naging sweet ang lalaki sa kanya. Akala ni Joanna ay walang sisira sa kanila pero doon nga siya nagkamali. Nakaupo si Joanna sa sofa sa loob ng opisina ni Floyd. Kumakain siya habang ang lalaki ay may ginagawa. Nag-uusap sila ng kaunti dahil ayaw naman niyang istorbohin ito. Biglang bumukas ang pintuan, kaya napabaling siya doon. Nakita niyang pumasok ang isang matangkad na babae. Maputi, sexy manamit, at makapalang makeup. "Honey!" Tilingan nito at mabilis na naglakad papalapit sa asawa niya. Napatayo si Floyd at tila gulat na naglakad dito papalapit sa babae. "Charmaine?" Naginit ang ulo ni Joanna nang magyakapan ng dalawa sa harapan niya. Yung higad naman ay hinalikan ng lalaki sa pisngi. "Oh my gosh, I miss you, honey!" Tumaas ang kilay ni Joanna dahil sa tinawag nito sa asawa niya pero ang gago ay tumawa lang at tila natutuwa. "Kamusta, Charmaine? Tagal mo lang hindi nagpakita." Nag-uusap nga ang dalawa na parang wala siya doon, kaya mas lalong kinainit yun ang ulo niya. Akmang magsasalita ang babae nang malakas siyang tumikhim, kaya mabilis na napatingin ang dalawa sa kanya. Agad na lumayo si Floyd sa babae, na ngayon ay nakataas ang kilay sa kanya. "And who are you?" Matari na tanong nga nito sa kanya. Tumayo si Joanna at akmang sasagot ng maunahan nga siya ni Floyd. Charmaine." "Siya si Joanna, asawa ko." Lumapit ang asawa kay Joanna at hinapit nga siya sa bewang. Nakita niya kung paano tumaas lalo ang kilay ng babae. Doon ay biglang nagbagong reaksyon ni Charmaine. Mula sa mataray naging gulat nga ito. "What?" Hi." Pilit na bati na nga lamang ni Joanna. Sa halip na sagutin ay tumingin ito sa binata na may bahid ng sakit. "Akala ko single ka pa. How come I didn't know about this?" "I'm sorry, Charmaine, kung hindi ko nasabi, but yeah. I'm married. And I married the most beautiful woman I know." Napangisi si Joanna dahil doon. Nakita niya na mas lalong bumakas ang sakit sa mukha ni Charmaine. "Oh, wow. Congratulations!" "Salamat." Nakangiting sabi na nga lamang ni Joanna sa kaniyakap si Floyd na hinalikan ang ulo niya. Sumama ang mukha ng babae at sinamaan siya ng tingin. "I have to go, Floyd. May gagawin pa pala ako." Mabilis itong lumabas pero bago yun, tinapunan muna siya ng matalim na tingin nito. Mabilis na tinulak ni Joanna si Floyd palayo nang wala na nga si Charmaine, sinamaan niya ito ng tingin. "Malandi ka." "Ha? Bakit? Anong ginawa ko?" Naguguluhang tanong ng asawa niya. "Talagang nagmamaang-maangan ka pa? Nagyakapan pa kayo sa harap ko talaga at akala mo wala ako dito." Humisi ang lalaki. "Nagsiselos ka?" "Uy, ang kapal na mukha mo ah." Galit niyang sigaw. Natawa na nga lamang si Floyd at niyakap nga siya. "Huwag kang mag-alala, wife. Wala namang namamagitan sa amin, I promise. Ikaw lang." "Siguraduhin mo lang. Dahil iiwan talaga kita." Pagbabanta nga ni Joanna. "Huwag naman ganyan, wife." "Tse." Umirap pa nga ito. Akala ni Joanna, natututuhanin nga ni Floyd ang sinabi pero lumipas ang mga araw, ay minsan na nga lamang niya itong nakikita. Nalaman na nga lamang niya kay Natasha na nakita raw nito ang asawa niya kasama si Charmaine. Kausap ni Joanna ang lalaki tungkol doon pero sinabi lang nito na bonding lang daw nila bilang magkaibigan. Naintindihan naman yun ni Joanna pero naroon pa rin ang kaba. Masayang naglalakad si Joanna sa loob ng kumpanya, papunta sa opisina ni Floyd. Kagagaling niya lang kasi, sa obigay ni kasi nagkaroon nga siya ng hinala na buntis nga siya. Palagi na kasi siyang nakakaramdam ng pagod, hilo at pagsusuka. At tama nga ang hinala ni Joanna dahil buntis nga siya.
4 weeks pregnant. Hindi niya akalaing isang buwan na pala ang batang nasa sinapupunan niya nang hindi niya pala alam. Buti na lang talaga, walang nangyaring masama sa kanya sa loob ng mga araw na yun. Gusto niyang sabihin kay Floyd ang magandang balita lalo pat alam ni Joanna na magiging masaya ang lalaki. Nandyan ba si Floyd? Agad na tanong nga ni Joanna sa lalaking sekretary nito. Ma'am Joanna, ikaw pala, nasa loob po si sir. Nauutal pa nga na sagot nito na ikinakunot ng noo niya. Teka, okay ka lang ba? Bakit parang takot na takot ka? Tanong nga ni Joanna. Wala po ma'am. Sagot nito pero halatang hindi mapakali. Sige, pasok na ako Akmang papasok nga siya nang pigilan siya nito. Ma'am, sandali. Bakit? Takang tanong ni Joanna. May ginagawa po kasi si sir sa loob baka may storbo po. Hindi mapakaling sambit nito. Mas lalong kumunot ang noo ni Joanna sa katinanggalang pagkakahawak ng lalaki. Mabilis siyang naglakad papalapit sa pintuan ng opisina ng lalaki, hindi pinansin ang tawag ng sekretary nito. Mabilis niyang binuksan yun, pero agad din siyang napahinto nang makitang lapat na lapat ang mga labi ni Floyd at ni Charmaine. Parang binuhusan nga ng malamig na tubig si Joanna. Mabilis na tumulo ang luha niya. Sobrang sakit ang nakita niya na parang hinati ang puso niya. Mabilis siyang tumalikod nang makita siya ni Floyd. Joanna? Hindi pinansin ni Joanna ang pagtawag ng asawa sa kanya at mabilis siyang tumakbo papunta sa elevator nang sumara ito ay napaluhod nga siya at umiyak. Walang iya sila? Akala ko magkaibigan lang pero meron na palang kakaiba. Mga hayop, mga walang puso, pinaglololoko nila ako. Malakas na sigaw pa nga niya. Ang buong akala ni Joanna, walang namamagitan sa dalawa kahit alam nga niyang meron na. Akala niya, hindi siya niloloko ng lalaki pero nagkamali pala siya. Pagkalabas ni Joanna sa building na iyon ay dumiretso siya sa bahay ng pamilya niya. Umiiyak at sinabi lahat sa mga ito. Akala niya ay tatanggapin siya ng mga ito pero nagkakamali si Joanna. Tinaboy siya ng sariling pamilya at hindi tinanggap pa. Sinabihan pa siya ng masasakit na salita na mas lalong nagpasakit sa pakiramdam niya para siyang dinudurog. Napaluhod na lamang si Joanna sa gilid ng kalsada habang hawak-hawak ang tiyan. Kapit lang anak, malalampasan din natin to. Kapit lang. Yung akala niyang taong mamahalin siya ng tudo at hindi siya iiwan ay niloloko pala siya at ang pamilya niya ang inaasahang tutulong sa kanya sa paghihirap niya ay tinakwil siya. Pagkalipas ng 7 taon ay nabuhay niya ang sarili at ang anak dahil lamang sa pangangalakal. Oo, napilitan siyang mangalakal at tumira sa gilid ng kalsada noon para lang mabuhay silang dalawa ng anak niya. Kung noon ay sa gilid siya ng kalsada, ngayon ay mayroon na silang maliit na kubo. Masaya si Joanna roon dahil hindi na sila makikipagtakbuhan pa kung hahabulin sila ng mga pulis. At sa mga taong iyon ay naranasan din ni Joanna na hindi makakain dahil sa kawalan ng pera. At saka tinatakasan niya rin ang mga taong naghahanap sa kanya na hanggang ngayon ay hinahanap pa rin siya. Alam ni Joanna na ang asawa niya ang nag-utos niyon pero wala siyang balak na magpakita rito. Okay na sila ng anak nila na nakakakain ng 3 beses sa isang araw. Ma! Nanghihinang napalingon si Joanna nang marinig ang sigaw ng anak niya mula sa labas ng maliit nilang kwarto sa kubo. Sobrang bigat ng katawan niya at nanghihina pa rin siya. Inaapoy pa kasi siya ng lagnat hanggang ngayon. Nakahiga pa siya sa matigas nilang kahoy na sahig pero may sapin naman. Anak, bakit? Tanong niya ng tuluyan itong nakapasok. Nakangiti ito at lumapit sa kanya at saka lumuhod. Hinalikan muna ni Fiona ang pisngi niya. Ma, ang swerte natin, magiging mayaman na tayo.
May papagamot na kita sa ospital. Kumunot nga ang noo ni Joanna. Ha? Paano? Hindi naman ako tumaya sa loto para maging mayaman tayo ah. Ma, hindi may napulot ako. At nang ibigay nga ng bata ang wallet, kahit naman na mahirap sila at halos wala nang makain, ay hindi pumasok sa isip ni Joanna na magnakaw at kumuha ng mga gamit na hindi sa kanila. Alam niya kung paano pinaghirapan ng mga taong kunin ang pera at masama yun. Mas pipiliin niyang maghirap at mapagod kakatrabaho para lang magkapera kaysa maging masarap ang buhay nang hindi naman galing sa kanila. At iyon ang gustong ituro ni Joanna kay Fiona. Parang nagimbal si Joanna nang mabasa ang pangalan ng taong matagal na niyang kinalimutan at tinakasan. Bumilis ang kaniyang puso sa kaba. Hindi niya akalain na ang lalaki pala ang may-ari ng nakita ng anak niya, ng anak nila. Makilala mo ba yan? Nagtatakang tanong ni Fiona. At bakit parang kamukha ko po siya? Parang binuhusan siya ng malamig na tubig nang sabihin iyon ni Fiona. Hindi maitangging kamukha nga nito ang lalaki. Kahit mahirap sila, ang kutis ng anak ay parang pangmayaman. Parang ayaw na tuloy ni Joanna na ibalik ang wallet sa may-ari. Ayaw niyang makita ulit ito. Kahit ayaw man ni Joanna na makita ito at ibalik ang wallet ng lalaki, ay talagang malas talaga ang araw na iyon dahil biglang may mga lalaking nakaitim na dumating at sa pilitan silang pinasama. Sigaw nga ni Fiona habang hinihila sila papasok sa van. Huwag niyong saktan ang anak ko. Nagmamakaawa ako, sasama kami. Nangihina nga niyang sigaw dahil natatakot nga siyang masaktan ng anak. Jason, huwag mong sasaktan ng anak ni boss. Malalagot tayo. Sigaw ng may hawak sa kanya. Kaya napahinga naman si Joanna nang maluwag. Alam niyang tauhan iyon ni Floyd at kahit anong takas niya ay hindi na nila ito matatakasan pa. Tahimik na pumasok si Joanna sa van at tumabi sa anak na umiiyak. Nang hihina ang katawang niyakap niya ang anak, nag-aapoy pa rin siya sa lagnat. Biglang nanlabo ang mata ni Joanna at agad siyang nawalan ng malay. Tanging sigaw lamang ni Fiona ang huling narinig niya. Nagising si Joanna nang may maramdamang malambot na bagay na dumampi sa noo niya. Nang idilat niya ang mata, ay sumalubong sa kanya ang mukha ng matagal niyang inaasam na makita. Floyd? Tanong nga ni Joanna. Yes, wife. Ako to. Okay na bang pakiramdam mo? Malambing na tanong nga nito. Agad na bumalik sa kanya ang huling nangyari bago siya nahimatay. Mabilis siyang umupo mula sa pagkakahiga. Nasaan ang anak ko? Anong ginawa mo sa kanya? Pagwawala nga ni Joanna. Wife, calm down. Nasaan nga ang anak ko, Floyd? Napabuntong hininga ito. Nandoon sa baba kasama si Francine naglalaro. Kailangan na naming umalis dito. Ani takmang tatayo na nga sana nang mabilis nga siyang napahinga. Pinahiga nga ng lalaki. Ano ba? Pakawalan mo ko. No, you will never leave me again. Hindi ako papayag na alis ko ulit at hindi na magpapakita pa. Tumaas ang boses ng lalaki na ikinainit ng ulo niya. Bakit mo pa kami hinahanap ha? Hindi ba't masaya na kayo ng babae mo? Bakit mo pa kami ginugulo ng anak ko? Hindi na nga rin mapigilang bumulyaw ni Joanna kahit masama pa rin ang pakiramdam niya. Anak natin, Joanna. Anak ko lang. Kasi sa unat sa pool naman wala naman. Doon napatigil si Joanna at marahas ang bawat paghinga. Tila bumalik nga sa kanyang lahat ng sakit na nararamdaman niya nung una. Tumulo ang luha ni Joanna. Paano ko hindi tatakas kung nakita ko ang lalaking mahal ko na may kahalikang iba pagpihit ko ng pinto ng opisina mo? Nakala ko tunay pero pinagloloko mo lang pala ako? Agad na lumambot ang mukha ni Floyd. Wife. Nangihina na nga si Joanna.
Hindi mo alam kung anong pinagdaanan ko. Pinagdaanan namin. Napilitan akong matulog sa gilid ng kalsada kasi walang may taong gustong tumanggap sa akin at kahit pa pamilya ko. Tapos nung manganak ako, wala akong ibang pagkakapitan ng lakas kundi ang sarili ko lang. Nangalakal ako araw at gabi para lang pangtustos sa anak ko. Binuhay ko siya kahit na mahirap. Kaya wala kang karapatan na sabihin sa akin na tinanggalan kita ng karapatan sa amin kahit alam mong ikaw ang may gawa nun. Mahabang kwento nga ni Joanna. Joanna, I'm sorry. At paano ako babalik sa'yo? Kung alam kong kayo na ni Charmaine, ayoko maging hadlang sa pagmamahalan niyo. Umiling si Floyd sa kaniyakap si Joanna. No, hindi ko siya mahal, wife. Sinungaling ka? Nakita ko kung paano kayo nagsama at naghalikan. Sigaw ni Joanna at nagpupumiglas pero hindi siya hinayaan ni Floyd na makawala. Please just listen to me first. I'm sorry kung yan ang iniisip mo. I'm sorry if I hurt you. Tumahimik siya saglit. Kaya sumasama ako sa kanya. Palagi dahil gusto kong malaman kung isa ang dad niya. Sa dahilan kung bakit nanakawan ng kumpanya natin at tama nga ako. And that day, she just kissed me without my consent. Nag-confess siya sa akin noon pero sinabi ko na mahal kita. Pero hindi siya nagpatinag at hinalikan ako ng hinalikan. At dahil doon, nakita mo kami. I'm sorry. Yun ang dahilan kung bakit ka naghirap. Hindi ko siya naitulak kaagad kasi nagulat ako. Please forgive me, love. I love you so much. Mahabang paliwanag na sabi nga ni Floyd. Umiiling si Joanna at patuloy nga sa paghagulgol. Hindi niya alam kung paniniwalaan ba niya ito o hindi. Umiiyak na nga rin ang lalaki habang yakap-yakap siya. Nanginginig ang braso nito at nagmamakaawa. Tapos hindi mo man lang ako pinakinggan at lumayo sa akin. Hinanap kita kung saan-saan pero hindi kita makita. Sobrang gusto ko na lang mamatay dahil nalaman kong buntis ka pala. Muntik ko nang patayin ang sarili ko dahil sa guilt at sakit. Hindi ako tumigil. Gusto ko kayong makasama. Humihikbing sambit ng lalaki. Floyd. Umiling ang lalaki sa kasumiksik sa leg ni Joanna na parang batang nanghihingi ng atensyon. Hindi mo man lang ako pinaglaban at umalis lang. Wife, gusto kong ipaglaban mo ko. Ipaglaban mo naman ako. Nakikiusap ako. Gusto kong ipagkait mo ako sa ibang babae kaya ng ginagawa ko sa iyo. Please, wife. Pagsusumamang sambit nga nito. Napuno ng hikbi at hagulgol ang buong silid dahil sa pag-uusap nilang iyon. Pagkatapos ng pag-uusap na iyon, ay hindi pinansin ni Joanna si Floyd hanggang lumipas pa ang mga sumunod na araw. Kahit pa nagpupumilit itong makuha ang atensyon niya, hinayaan niya lang itong makasama ang anak at magkaroon ng mga ito ng quality time. Inaaya naman siya nito pero tumatanggi. Masakit man na makitang nasasaktan ito ay tiniis niya. Ayaw niyang maging marupok. Sister-in-law! Napangiti si Joanna nang marinig ang boses ni Francine. Napapasok sa kanyang kwarto. Nagbatean silang dalawa at nagkwentuhan. Inimbita niya talaga ito kasi wala nga siyang kausap. Hindi pa rin ba kayo okay ni Kuya? Tanong ni Francine. May kinahintungan ng pagkain niya ng popcorn. Oo. Kailan kayo magiging okay? Alam mo sobrang baliw yan si Kuya sa'yo, imagine nung wala ka. Halos hindi na yun matulog kakahanap sa'yo. Hindi na nga masyadong kumain kasi palagi na lang alak ang laman ng tiyan eh. Naririnig ko pa yung umiyak habang tinatawag ang pangalan mo. Buisit kasi yung si Charmaine. Hindi sana kayo humantong sa ganun ni Kuya kung hindi malandi at makate. Kahit na may asawa na nilalandi pa rin nakakagigil. Halos hindi nga makasagot ang babae sa saad nga ni Francine. Biglang kumabog ang puso ni Joanna. Baka sinasabi mo lang yan kasi gusto mong magkabalikan kami ng kuya mo. Nanlaki mata ni Francine sa kaumiling. Hindi yun talaga ang totoong nangyari. Kahit itanong mo pa sa mga kaibigan tsaka empleyado niya. Halos mapabayaan na nga niyang business kakahanap sa'yo eh. Sobrang mahal ka niya ate. Isa-sacrifice na lahat mahanap ka lang talaga. Parang nahulog ang puso niya sa mga narinig. Parang gusto na naman niyang umiyak.
Hindi niya akalaing naghihirap din ang lalaki habang wala sila. Mabilis na tumayo si Joanna at naglakad papalabas ng kwarto niya. Hindi na niya pinansin ang pagtawag sa kanya ni Francine dahil kailangan niyan mahanap si Floyd at humingi ng tawad. Ngunit pagbaba niya ay nakita niya roon si Floyd na nakaharap kay Charmaine. "Umalis ka na, Charmaine." Mariing sambit ni Floyd. "Bakit? I thought you liked me." Tanong ng higad. "Hindi ko sinabi yan kaya umalis ka na." "What? No. I know you like me. Alam kong gusto mo ang katawan ko. Huwag ka nang magpigil pa. Wala naman ng asawa mo eh." Sad pa ni Charmaine. Uminit ang ulo nga ni Joanna sa narinig. Lalo na nung lumapit ito lalo sa lalaki. "Ang kapal din ng apog mo!" Sigaw niya. Nagulat si Floyd at naitulak nga si Charmaine papalayo. "Wife." Hindi siya sumagot at hinarang sarili sa harapan ng lalaki. "Kung pinapaalis ka, umalis ka." Maring sambit nga ng babae. Well, kaya pala. Nandito na pala ang asawang gurang. Kaya ka siguro pinagpalit sa akin kasi losyang ka na. Napatili si Charmaine nang malakas ngang sinampal siya ni Joanna. "How dare you?" Sad ni Charmaine. "Ikaw ang how dare you? Ang kapal na mukha mong magpakita pa sa akin pagkatapos mong halikan ng asawa ko?" Galit na sigaw niya. "You, wala kang karapatang sampalin ako. At talagang makapal ang mukha ko kasi girlfriend ako ni Floyd." "Wife, wag ka mani..." Sinampal ulit ni Joanna si Charmaine. Dahilan para bumagsak sa sahig ito. "Girlfriend? Kahit kailan hindi magugustuhan ng asawa kong isang malanding bitch na kagaya mo. At akin lang ang asawa ko. He is mine. At hindi ko pipirmahan ng pinapadala sa akin kunwari na annulment paper na ikaw naman palang nagpapadala." Mabalis na sigaw nga ng babae at mabangis na sinampal nga ito ulit at dinuro. "Sa susunod na makita pa kita, malalagot ka talaga." Matapang na pagbabanta nga ni Joanna. "Hindi ako natatakot sa'yo. Agawin ko si Floyd." Sabi pa rin ni Charmaine. Ngumisi si Joanna. "Talaga? Sige, tignan natin kung hanggang saan ang kaya mo. Hindi kita uurungan. Guards!" Mabilis na lumapit ang mga guard kay Charmaine at kinaladkad papalabas. Nagsisigaw pa ang babae pero tinitigan lang niya ito ng masama. Nang tuluyang makalabas ang mga ito ay galit na humarap si Joanna kay Floyd. "At ikaw naman." Hindi na natapos ang sasabihin niya nang hapitin ng asawa niya ang kaniyang batok at sinunggaban siya ng halik. Imbis na magpumiglas at agad siyang tumugon hanggang sa maghiwalay sila. "Thank you dahil pinaglaban mo ko." "Thank you." Bulong nga ng lalaki sa labi niya. Ngumiti siya. "Grabe kasi yung babaeng yun eh. Akin ka lang kaya?" Niyakap nga siya ng lalaki. "So pinapatawad mo na ako?" Tanong nga ni Floyd kay Joanna. "Oo, pasensya ka na kung natagalan na." Saad ni Joanna. "Hindi okay lang. I am willing to wait for you to forgive me." Buong puso na sabi nga ng lalaki. "Okay, pakasal na tayo?" Anyaya pa nga niya. "Ano?" Hindi makapaniwalang tanong ng lalaki. Ngumisi si Joanna nang nakakaloko. "Never mind, pakakasalan mo ako sa ayaw at sa gusto mo." Sad nga nito. At natupad nga ang kanilang plano at bumuo nga sila ng mas malaking pamilya at sobrang saya din ng kanilang anak. Wala na nga silang mahihiling pa. Dahil maraming taon ang lumipas, nagse-celebrate na nga sila ngayon ng kanilang wedding anniversary. Mga pagsubok na akala nila hindi nga nila makakayang lampasan, pero ngayon ay magkasama na nga silang hinaharap ang lahat ng pagsubok at alam nilang kahit madami pa nga silang bagyo na makakaharap, basta't magkasama sila malalampasan nila yun. Pagkatapos niyang sabihin iyon ay hinalikan niya ulit ito. Ang buhay ay parang bagyo. Kapag nandyan na ay magkakagulo halos lahat ng lugar, pero pagkatapos nun ay may bagong simula. Gaya na lang ng pagmamahal. Hindi porket puro bagyo na lang ang mayroon, sa relasyon niyo ay hindi niyo malalagpasan ang lahat.
At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan nila Joanna at Floyd. Maraming salamat po sa lahat mo walang sawang sumusubaybay at shoutout po sa inyong lahat. I-comment lamang po kung gusto niyong magpa-shoutout. Thanks for listening at God bless po sa ating lahat. Muli, ito ang Kat Amazing Stories. Thanks for listening. Bye!